Nagpasalamat si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga tumulong sa Tacloban City matapos manalasa ang Super Typhoon Yolanda sa probinsya noong 2013. Tiniyak naman ng Pangulo na patuloy na tututukan ng pamahalaan ang pagbibigay ng pabahay sa mga Yolanda survivor at beneficiaries. Si Alan Francisco sa sentro ng balita. Alan? Audrey, mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa pagunita ng ika-10 taong anibersaryo ng Yolanda Commemoration. Dito yan sa Tacloban City ngayong araw. Ginanap sa Tacloban Convention Center ang pagtitipon kung saan si Pangulong Marcos din ang nanguna sa distribusyon ng Certificate of Award para sa mga pabahay beneficiary sa mga Yolanda survivors. Sa kanyang talumpati, Audrey, unang nagpasalamat si Pangulong Marcos sa mga tumulong sa mga taga-Tacloban at iba pang tinamaan ng Super Typhoon Yolanda 10 taon na ang nakararaan. Nariyan ang provincial government at LGU. Senator Francis Tolentino na dati ay MMDA chairman ayon sa Pangulo ay unang nagpadala ng equipment sa Tacloban noon. Si Senator Mark Villar na sa nakaraang administrasyon ay DPWH Secretary na tumulong rin sa Tacloban. Nagpasalamat din si President Marcos sa iba't ibang embassy sa buong mundo na simula noong nanalasa ang Super Typhoon Yolanda hanggang sa makabangon at hanggang ngayon ay hindi pa rin bumibitiw sa pagbibigay ng tulong. And for that, they would come and they would bring all that we needed. They would bring relief goods, they will bring water, they would bring water purifiers, they would bring fuel, they would bring transportation. And we could not have survived without that. And so it is impossible to overstate how important it is to us what you did for us after Yolanda and in the years subsequent to Yolanda, where you never left us. You stayed with us and stayed with us for years until you could see that we had recovered. And for that, we owe you a depth of gratitude that we will never be able to repay. Kinilala rin ni President Marcos ang presensya ni DHSUD Secretary Esquizar at ang NHA na nakatutok sa pabahay ng mga Yolanda survivors and beneficiaries. Gayon din sa mga non-government organizations at iba pang volunteers na hindi bumitiw sa mga survivor hanggang sa makabangon. Ayon pa, Audrey, kay Pangulong Marcos, bagamat may sinasabing 6,000 kataong nasawi dahil sa Yolanda, hindi pa rin tiyak ang scope o kung hanggang saan ang pagkawala ng mga nagbuwis ng buhay. Gayunman, dapat aniyang manatili sila sa ating mga puso. Para sa mga survivors, sabi ni President Marcos, sumasaludo siya sa katatagan ng mga ito at nawagang patuloy na ipagdasal ang mga yumao. I therefore call on our citizens to partner with us in bolstering our country's disaster preparedness, recovery, and resiliency so that we can overcome whatever storms we will face. It is an opportunity to become stronger, wiser, and better as we a people and we as a country. So we mark the 10th year of Typhoon Yolanda. Let us also celebrate the unparalleled spirit of the Waray and of the Filipino. Audrey, sa kabila ng masakitan nangyari sa Tacloban at iba pang panig ng bansa nang tumama ang Yolanda, naipakita rin aniya ng sitwasyon ng volunteerismo at kabayanihan ng mga Pilipino lalo na sa panahon ng rehabilitasyon. Ang pagtama ng bagyong Yolanda noon ay patunay na dapat maging bahagi ang climate change ng national policy ayon kay Pangulong Marcos para maisulong ang isang resilient community. Audrey, nagkaroon din kanina ng wreath-laying ceremony na pinangunahan nga rin yan ni Pangulong Marcos. Patapos niyan ay yung misa. Pabanggit ko lang, Audrey, after ng pagdalo ni Pangulong Marcos sa Yolanda Commemoration ay nagtungo rin siya sa DOST event dito pa rin sa Tacloban. Ito nga yung Handa Pilipinas. So Audrey, yan ang latest mula rito sa Tacloban City. Balik sa iyo. Maraming salamat, Alan Francisco.